Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ayan, so sabi dito, plan, tandaan natin kasi i-discuss po natin yan isa-isa, no? It's importante, may plano tayo. So, X-curve concept, matututunan nyo rin yung solid financial foundation, paano ba yung tamang pagkakasunod-sunod ng pag-i-invest, and then yung rule of 72, and then yung abundance formula, and ano ba yung mga matutulong sa atin ng IMG benefits and business opportunity. So una, yung concept na pinaka-paborito ko, yung tinuturuan tayo paano magplano. Ayan, so tinatawag siya na X-curve concept. Ibig sabihin nito, may dalawang line lang tayong tatandaan. No? Yung unang line, responsibility line, importante, yung mga responsibilidad natin sa buhay, mabawasan yan para hindi tayo ma-stress. So mababawasan yan kung napapataas natin yung isang line, yung money line natin, yung savings line natin. So ang goal is, habang bata ka, tataas yan. No? Hindi baligtad kasi yung iba, ang tumataas yung mga bills. So, habang bata tayo, ito yung hindi balance, no? Mataas yung responsibility natin pero wala tayong savings, no? So, ito yung medyo nakaka-stress sa atin, lalo na pag nagsisimula pa lang ikaw sa pamilya mo. And sa old age natin, ang goal natin, syempre, maging ano na yan, no? Ang goal natin pag old age tayo, magkaroon na tayo ng big savings, no? Ito na yung mataas kung nakapag-ipon tayo, kung nakapaghanda tayo sa retirement natin. And ano ba yung mga responsibility natin? Yan, no? Food, shelter, clothes, education. Pag meron pang nagkasakit, syempre yung iba kumukuha ng healthcare para makatipid. And then, of course, kasama sa responsibility po ang utang. Huwag po natin tatakbuhan yan. Ang problema natin dito, kaya insecure tayo sa period na to, no? Mataas ang responsibility, maraming binabayaran, pero nakarely tayo sa active income. So, ibig sabihin, you work for money. So, medyo temporary yung income natin, sinusuportahan yung permanent expense natin ng temporary income, no? So, ano ba yung active income? Ito yung pag may sweldo ka lang kapag ikaw ay pumasok sa trabaho. So, halimbawa, nurse ka, no? So, kailangan mag-report ka, kailangan pumasok ka sa ospital, mag-assist ka dun sa mga pasyente, no? So, pag hindi, wala kang susweldohin. So, ganun din sa mga doktor, no? Pag hindi sila nag-opera, wala rin silang income. So, kailangan physically present ka, no? So, madalas dito nakarely yung ating income, sa active income. Ang problema natin, paano pagka hindi tayo nagtrabaho ng 30 days? Wala naman yata employer na nagpapasweldo pa rin kahit na hindi ka pumasok ng 30 days or 6 months. Tama ba? So, kailangan ma-build natin yung isang income, which is the passive income. So, ito yung hindi lang ikaw yung nagtatrabaho, yung pera mo nagtatrabaho para sa'yo. So, posible yan pag meron tayong sinesave, no? Kasi bakit ba kailangan natin ng passive income? Pagtanda natin, ganun pa rin. Meron pa rin tayong mga expense. Kaya nga sabi ko kanina, permanent yung expense natin, yung responsibility natin. So, ibig sabihin, kahit sarili mo na lang iniintindi mo, kailangan mo pa rin kumain. Meron ka pa rin dapat bahay, kahit simple lang, no? Pwede magre-rent ka niyan kung di ka nakapag-ipon or babayaran mo yung utang mo sa house. And then, of course, yung clothes naman, need talaga natin yan, no? Tumataba, pumapayat. So, naluluma, kailangan pa rin natin bumili. So, ang gagawin natin, kailangan may passive income tayo. And of course, dapat naka-ready tayo sa if, dalawang if ng buhay natin. No? May tinatawag kasi na if sa gitna yan, yung life natin. So, what if you die too soon? And second naman, what if you live too long? No? So, anong gusto natin dyan? Pakitype nga po, A or B. No? So, madalas, no, B yung pinipili. Ay, naku, gusto ko po mabuhay talaga ako na matagal. No?
So, hindi natin alam kung saan tayo dito 'no, kasi yung kapatid ko alam niyo kanina lang namin pinag-uusapan, napakaagang namatay, 37 years old. So, dito siya, die too soon 'no. So, hindi natin alam, ang kailangan lang mag-prepare tayo. So, paano ba yung preparation? Kung tayo ay bata pa, breadwinner, and then may mga responsibilidad sa pamilya, 'no, kailangan meron tayong tinatawag na proteksyon sa pamilya. So, ano yun? Insurance. Tinatawag din ko 'to na income replacement. So, dahil nga pagka may nangyari sa breadwinner mawawala yung income, dahil nawala yung breadwinner wala na rin ang income, pero yung mga responsibilidad nandun pa rin. So, yun ang natutulong ng insurance 'no, income replacement. May kapalit na milyon 'pag nawala tayo. And of course, you have to protect yourself naman pagka leave tulong ka naman na mahaba buhay mo. So, kailangan 'yan meron kang sabi ko nga kanina, may ipon ka para eventually magiging investment na rin 'yan. 'Pag naka-invest 'yan, eto na yung puwedeng kumita ng interest para sa'yo and yun na yung tinatawag na money working for you.